interview of Education Revolution based in Bulacan. Ano ang EDREP, composition ng EDREP, advocacy ng EDREP, and they won in the recently held 8th China Coffee Youth Organization, their entry, and what do they think do the judges see in their group. And the most important thing that they have contributed to the community. At ano pa ang susunod na proyekto ng grupo. Ang aking interviewin po ay si Roy, ang advisor, di ba? Advisor ng lead convener ng grupong Education Revolution. So, Roy, ano ang Education Revolution? Ang Education Revolution Movement ay isang community-based youth organization sa San Jose, Patag, Santa Maria, Bulacan. Yung composition ng EDREP, ano ba ito? Puro mga kabataan? Ito ay binubuo ng mga college students na nagkaroon ng burden na humanap ng mga out-of-school youth sa aming barangay. So, ang pinaka-target na clientele ng inyong grupo yung mga out-of-school youth sa barangay? Out-of-school youth and adults and no read, no write. Ano yung pinaka-main advocacy ng inyong grupo? Ang main advocacy ng aming organization ay makilala ang aming barangay bilang may pinakamababang populasyon ng out-of-school youth and adult at no read, no write sa lalawigan ng Bulacan sa taong 2015. Kayo ay nagwagi doon sa recently held na 8th China Coffee Youth Organization. Ano yung entry na naipanalo ninyo dito sa China Coffee Youth Organization? Ang pangalan ng aming entry ay Education Trade Project na kung saan sinusuyod namin yung bawat section ng aming barangay, humahanap kami ng out-of-school youth and adult and even no read, no write. Sumulat kami sa Department of Education para mag-request ng alternative learning system at ito ay kanilang inaprubahan ng mayroong kondisyon. Ang unang kondisyon, kailangan maghanap kami ng mga magtuturo. And fortunately, nakakatuwa at napakabuti ng Panginoon dahil may mga tumulong na professional volunteer sa aming barangay. Isa doon ay isang double licensed engineer na professor sa Mapua Institute of Technology. So, yung China Coffee Organization, ito yung in-award sa Malacanang, na naganap. So, nakilala kayo ni Pangulong Pinoy Aquino. So, ito pa yung susunod na natin. Ano sa tingin mo yung pinakamahalagang naiambag ng grupo ninyo sa inyong community, particular sa barangay San Jose, Patag? Sa tingin ko, ang pinakamahalagang naiambag ng aming organization sa pagbubuo ng isang bagong Pilipinas ay tingnan natin ang side ng mga sektor na hindi masyadong nabibigyan ng pansin, na kung saan ay pinagkakaitan sila ng kalayaan mula sa kahirapan, mula sa kalayaan mula sa kamangmangan, kalayaan mula sa di pagkakapantay-pantay. Through this organization, kahit papano ay naniniwala akong kapag ito ay na-share namin sa ibang barangay ng aming bayan, ay magkakaroon ng isang bagong Pilipinas. So di ba, alam natin karamihan ng mga youth organizations maraming hinaharap na mga balaki din, lalong-lalo na sa settings ng local politics. Sa inyo ba, may mga hadlang ba kayong na hinarap sa pag-iimplementa ng inyong mga proyekto? Napakabuti pa rin ng Panginoon dahil noong ipinropose namin ng programa sa local government, nakita nila kung gaano ang kaganda ang konsepto ng programa. Sinuportahan nila ang aming programa. Nung kami ay nag-propose ng training center, pinondohan nila ito ng 75,000 noong nakaraang taon. At napakabuti pa rin ng Panginoon dahil ang administrasyon ngayon, napalitan na sa aming barangay, ay patuloy pa rin sinusuportahan ang aming programa at nagbigay ng 100,000 pesos na pondo para matapos ang training center na aming ipinropose sa aming barangay sa pamamagitan ng Sangguniang Kabataan. So, napakarami ng accomplishment ng inyong grupo, no? So, sa ngayon, ano ang
Ano ang susunod pa sa inyong grupo sa Education Revolution? Patuloy naming tutulungan ang pamahalaan sa implementasyon ng mga programa dahil naniniwala ako na kailangan magkaroon ng pagkakaisa sa anumang bagay. Ang sabi nga ng isang pastor mula sa isang organization, let us believe that the rebuilding of our nation is also possible with God and our collective participation. Okay. Maraming salamat, Roy. Founding ng grupong EDREP. Salamat.